Init na balita mga kaboses ng masa. Good news! Congressman Rodante Marcoleta at Senator Amy Marcos nag-join force na para patalsikin si Tambaloslos, President Bongbong Marcos Jr. at Liza Smags. Mga ebidensya isiniwalat na sa publiko. Dito nga natin makikita na talagang hindi na rin matiis ni Congressman Marcoleta ang mga ginagawa ng mga politiko na si Tambaloslos, Liza Smags at PBBM sa ating bansang Pilipinas. At tuluyan na nga niyang sinira ang mga ito at inilabas na nga niya ang mga ebidensya na makakapagpabagsak sa mga politiko na ito sa publiko. Matatandaan nga natin na talagang sinimulan na nga nila Liza Smags at Tambaloslos na siraan na ng sobra si Senator Amy Marcos, pera ito ay pabagsakin at mapatalsik na sa kanyang pwesto. Subalit, tila nag-bounce back nga sa kanila ang mga masasamang gawain na mga ito. Dahil ngayon ay marami nang ebidensya ang nalikom ni Senator Amy Marcos at Congressman Rodante Marcoleta na tiyak ay magpapabagsak na sa kanila Tambaloslos, Liza Smags at PBBM at para mawala na rin sila sa kani-kanilang mga pwesto. At heto nga at pakinggan natin ang buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na! Jutang gininang People's Initiative ni Tambaloslos. Ito ay sa kabila ng aligasyon ng ilang kongresista na bahagi ito ng pag-atake laban sa kanila at paglabag sa Inter-Parliamentary Courtesy. Sabi ni Marcos na maging si Senate Minority Leader Coco Pimentel, ayan, ayaw nang mag-hearing dyan sa PCSO, ayaw nang ilabas kung sinong nanalo. Ayan, so ayon, sinabi ni Marcos na maging si Senate Minority Leader Coco Pimentel ay nagsabi sa kanya na dapat niyang tapusin ang pagsisiyasat bilang bahagi ng advokasya na malaman ang katotohanan sa sinasabing bayaran at suhulan sa pangalap ng pirma. Alam naman ng taong bayan na nagkaroon talaga ng suhulan na 20 million pesos at higit pa galing sa pera ng bayan ni Tambaloslos. Ipinaliwanag ng senadora na hinihintay na lamang nila sa pagsisiyasat ang pagharap ni Attorney Anthony Abad na siyang nakapirma sa papel para sa jutang gininang PI na yan. May komunikasyon na anya sa kanya si Abad at nagsabing maaari na siyang dumalo matapos ang Pebrero 8, kahapon yon. Kaya titinakda ng committee ang hearing sa Pebrero at 13. Talaga naman, talagang pinahirapan ng taong bayan, ang daming kaletsihan. Ay nako, kasabay nito nanindigan si Amy Marcos na ipinatutupad pa rin ng Senado ang tinatawag na Inter-Parliamentary Courtesy sa kabila ng iba't ibang akusasyon sa kanila ng mga kongresista, mga jutang ginina. Ipinaalala ito ni Marcos kasunod ng pagpasa ng Kamara sa resolusyon ng pagsuporta kay Tambaloslos at pagbanggit sa anilay intense attack ng Senado laban sa kanila. Siya pa ngayon ang biktima, di ba? Jutang gininang Tambaloslos talaga. Tuloy ang balita. Ipinaliwanag ng senador na dahil sa Inter-Parliamentary Courtesy ay hindi nila ipinatatawag sa pagdinig ng Senado sa Peking People's Initiative ang mga empleyado ng Kamara na direktang inuugnay sa pagpalaganap ng mga perma. Sinabi ni Marcos na minabuti niyang hindi na pagharapin ang mga staff ng mga kongresista kahit hindi naman saklaw ang mga ito ng immunity tulad sa mga buwaka ng inang mambabatas. Samantala, tinawag ni makakaliwang Gabriela Party List Arlene Brosas na fake news ang pinalalabas ng mga nasa likod ng charter change o CHACHA na gaganda ang buhay ng mga Pilipino bagkus ay kabaliktaran anya
ang mangyayari. Tama naman ang makakaliwang si Brosas. Ayon kay Brosas, President Kuting Jr., pulboronic, bangag na bangag, should abandon his ambition to change the Constitution. Linawin ko lang, dinagdag ko lang yung bangag na bangag. Akin yon, hindi galing kay Brosas. Tuloy ang balita. Palalain lamang ito ang pang-ekonomiyang krisis na pasan-pasan ngayon ng mga mamamayan. Ang aking dila ay tumatalikwas. Okay? Ayon sa mambabatas. Sabi ko sa inyo, may twist tayo palangga. Ipinaliwanag dito na isa sa layo ng Chacha ay pagkakaroon ng 100% ownership sa basic services. Kaya kung papasukin ng mga dayuhang negosyante ang sektor ng enerhiya, ay asahan niya na lalong tataas ang presyo ng langis. May tama naman ang makakaliwang si Brosas. Noong nakaraang Martes ay muling nagtaas ang presyo ng mga kumpanya ng langis. At sa ikalimang sunod na linggo, subalit mas malalaan niya ang mangyayari sakaling hawak na ng mga dayuhang negosyante ang nasabing industriya. Yun ang kanyang paniniwala. So tuloy ang balita, huwag mo na ako mag-comment, masyadong madaldal. Alright. Sa ngayon ay tinatrabaho na ng Senado ang resolusyon of both houses or RBH number 6 o Economic Chacha na kapalit ng People's Initiative. Bumati muna tayo sa aking mga palangga para naman kayo ay ganahan. Sila Luz Sole or Soul and Joseph Milan. Ituloy natin ang balita. Ayan naman. At balitang medikal, okay? Paggamit ng medical cannabis, approve na sa House panel. Kaya naman yung mga Judictos Benedictos, nako, yung iba matutuwa dito. So inaprubahan na ng House Committee on Dangerous Drugs at House Committee on Health ang panukalang batas sa paggamit ng Mary Jane sa paggamot sa mga malalang karamdaman. Actually, mga palangga, ang inyong tagapagbalita ay sang-ayon naman na gumamit tayo ng Mary Jane kung ito ay para sa medikal na pamamaraan. Pero kung gusto mong mag-Judictos Benedictos, katulad ni Kuting at ni Smugs, bawal yan. Tuloy natin ang balita. Sa press conference, inihayag ni House Committee on Drugs, Dangerous Drugs Chairman Surigao del Norte's 2nd District Representative Robert Ace Barbers na ang mga panukalang batas patungkol sa medical cannabis o Mary Jane ay pinagtibay ng kanyang committee at Committee on Health. Bongga! Nilinaw naman ni Barbers na eksklusibo lamang ito sa paggamit sa medisina at hindi para sa recreational o pangliwaliw na katulad ng ginagawa ni Kuting sa pulburon at ang kanyang mga kaklase. Dagdag po yun, hindi sinabi ni Barbers. Alright, tulad ng mga sakit na insomnia, matinding pagkabalisa, katulad ni Lisa, cancer na may harapit na magkaroon sila, at iba pa, pero dapat ay may prescription ng mga accredited na mga physician, katulad na lamang ng fentanyl na may prescription na ginagamit ni Pangulong Duterte at pulburon na walang prescription dahil bangag lang ang inyong Kuting. Balik tayo sa totoong balita. Sarap pala ng balita ng ganito, no? Ang sobrang prescription ng medical cannabis ay may katapat na namang paparusahang ₱250,000 na hindi hihigit sa 1 milyon at pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon. Pero nalulusutan ito ng mga sindikatong politiko. Kaya naman, ang nasabing panukala ay sasailalim sa pagsusuri ng Mother Committee bago ito pagdebatehan. Hindi naman pinahintulutan dito na mag-export ng marijuana sakaling tuluyan na itong mapagtibay sa plenaryo ng Kamara. Bati muli tayo, final grade. Ayan, natatawa na naman si Red Van Amansik at syempre si Laksoy Patok. Tuloy ang balita. Showbiz! Maharlika Showbiz Chuchu! Blind item na tayo mga palangga. Naku, seno attach. Seno man, hindi na naman lola nagbalik-baliktad ba? Okay, aktor nagiging manya kapag nalalasing parang si Lisa Smugs.
Ay nako, lumalabas ang pagiging manyakis ng isang male star kapag nakakainom daw. At ang madalas niyang harasin ay ang isang female sexy star na kasama niya sa isang ongoing series. Ha! Sino ito? My goodness! Hindi masyadong gwapo si male star pero matamis ang kanyang dila. Kaya nakakabolas siya ng mga babae. O, sino kaya ito? May idea ba kayo? Walang nababalitang girlfriend si male star kaya kung mangharas ng babae, nakakainis. Lalo na sa female sexy star na hindi naman siya type. Nako, kailangan malaman natin kung sino siya. Nagsumbong nga si female star sa kasamahan sa series. So, ang ginawa nila, pinagsabihan siya at pinagbawalang huwag nang lumapit sa sexy star. Mabenta ring leading man sa mga pelikula si male star na kung minsan ay nakakatsamba ng hit. Mayang hit kaya ito. Ay, nakakaloka. Punta na tayo sa balitang pangkalusugan. Parang ako lang, malusog. Okay? So ito mga kabataan. So, alam nyo ba na isa sa 7 binatilyong Pinoy gumagamit ng vape? Ayon sa DOH. Hoy, mga bagets! Gusto nyo talagang sunugin ang baga nyo katulad ni Lisa Smugs. Itigil nyo yan. Tuloy natin balita. Isa sa bawat 7 lalaking Pilipino na may edad 13 hanggang 15 taong gulang ang gumagamit ng vape at e-cigarettes. Ano to? Pasosyal kayo? Mag-hit kayo ng ganyan? Para kunyari, mga alta kayo. Hoy, mga bata, itigil nyo yung mga hitad kayo. Tuloy, katumbas ito ng 14% ng vape users sa naturang age group. This means that the number of minor teenagers who are now using vaporized products, even if they never did smoke or vape before, has increased, ayon sa DOH. Base sa 2019 Global Youth Tobacco Survey or GYTS, tinukoy ng DOH ang ipinatutupad na Republic Act 11900 o ang vape law na ipinasa noong 2022 na ibinabababa ang paggamit ng vape mula 21 taong gulang tungo sa 18 taong gulang na lamang. Ay, naku talaga mga anak niyo, bantayan ninyo, masunog ang baga. Sa kabila nito, naniwala ang kagawaran na hindi pa huli ang lahat para huminto ang mga kabataan sa paggamit ng pagkagumon sa vape at mga tobacco products o pagiging polvoroni o Jodictus Benedictus katulad ng Presidenteng Putin. Ito malungkot, hindi tatatawa. So, balitang trahedya. 6 ang patay at 46 pa po ang nawawala sa Davao de Oro landslide. So, 6 na naiulat na nasawi at 46 pa ang nawawala matapos gumuho ang bahagi ng bundok sa barangay Masara, Maco, Davao de Oro nitong Martes ng gabi. Alam niyo ba mga palangga kung bakit lagi tayong may trahedyang ganito? Dahil sa mga illegal mining at mga sugapang politiko nakikipagsabuatan dito. Kaya naman ang ating mga kababayan ay nangangamatay o nabibiktima sa mga illegal na mining. So ito ay batay sa ulat ng Armed Forces of the Philippines o AFP Eastern Mindanao Command na inilabas ng spokesperson nito na si Colonel Rosa Maria Cristina Rosete Manuel nitong Huwebes. Bukod sa 6 na binawian ng buhay, 31 ang nailigtas sa patuloy na search and rescue operations ng pamahalaan sa lugar. Wawa naman yung mga Pilipino, no? Pansamantalang nasa evacuation center ang 758 na pamilya na apektado ng landslide. Naalala nyo, pumunta si Putin dyan, nag-party, nagpa-cute-cute, nagpa-pictorial, kunyari nagbigay-bigay, hindi man lang dinamayan ang mga kababayan nating biktima ng landslide. Nakakalungkot, di ba? Nauna nang kinumpirma ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office or the MDRRMO na 2 bus na susundo sana sa mga tauhan ng Apex Mining Company na nagsasagawa ng mining operations sa Davao de Oro ang natabunan ng pagbuho ng bundok. Ay, naku, kawawa talaga. Na nawawala pa rin ang 41 na mga tauhan
ng naturang mining company dahil na rin sa insidente, ayon sa AFP-PMC. Lungkot, ano? Alam niyo mga palangga, ito talaga ang kawawa ang ating mga kababayan na nagtatrabaho sa minahan nang walang insurance, walang tamang proteksyon mula dito sa mga nagmimina. Ay, nako. So tuloy natin ang balita. Pagsugpo sa game fixing. Nako, baka si Lisa na naman ito dahil fixing eh. Magaling yan mag-fix. Nilalakay ni Claren, PSL. Okay, nakipagpulong kamakailan si Games and Amusement Board or GAB Chairman Attorney Richard Claren sa mga pinuno ng Pilipinas Super League or PSL para talakayin ang mahalagang issue ng Philippine basketball, lalo na ang talamak na game fixing sa mga laro. Ay, bata pa tayo, meron na talagang ganito, nagbibenta ng mga laro. Di ba? Katulad ni Lisa, nagbibenta ng appointment. O, bati muna tayo bago tuloy natin ng balita. Ayan. Si Liz, nandyan, si Jazz, okay. The PSL raised after concerns on game fixing and how to further improve and unify basketball rules in the country with the goal to impart fair and modern disciplinary measures for the ever-evolving sport, ayon sa pahayag ng GAB. In light of the GAB's 3 times pro advocacy to promote, professionalize, and protect professional basketball in the country, ayon kay GAB Chairman Attorney Claren, expressed his full support and commitment to collaborate with the PSL and all of the basketball leagues in the Philippines with the endeavor to codify fair and timely appropriate rules for the sport. Ayon naman kay Claren, times are changing and people are making more ways to proliferate game fixing, especially in the field of basketball. The GAB, in cooperation with all the basketball leagues in the country, will face these issues head-on to protect the integrity of the sport. Kaso wala nga integrity ang Pilipinas dahil kung dyan ay may bentahan, lalo na sa Malacanang at sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Nakakaloka. Anyway, tuloy ang balita. Bahagi pa rin ito ng 3 times PRO advocacy ni Claren na ipromote ang professionalism at protektahan ang professional sports. Nakakaloka. Expect the unexpected, sabi ni Reynaldo de Guzman. Si Zorro, ayan, meron ba mga nag-aaway dito? Si Delsen, only in the Philippines. Tuloy ang balita. Ito, gustong-gusto ko itong mga eksena dito dahil ang daming kawatan sa balitang ito. National Cybersecurity Plan approved na kay Kuting. Ayon kay DICT, actually na-vlog natin ito. Inaprubahan ni Pangulong Kuting Polboronic Bangag under Disaya, Ginombag ni Lisa, okay, ang National Cybersecurity Plan 2024 to 2029 para mabigyan ang bansa ng policy direction and operational guidelines. Good. Julol. Okay? Ay, naku, kailangan. Nandila natin. Baka maano tayo ng MPRC. Okay. Sa pagtatayo ng cybersecurity posture nito at maging ang pagpapatibay sa cyberspace ng bansa laban sa online threats. Ang totoo, kayo Kuting at DICT ang threats sa mamamayang Pilipino, kaya itigil niyo to. Magbabalita lang ako pero may kasamang ball jam. Ito ang inanunsyo ngayon ni DICT Secretary Ivan Uy sa press briefing sa Malacanang. Alam niyo ba kung sino si Ivan Uy? Ayon sa signed affidavit ni Attorney Glenn Chong, si DICT Secretary Ivan Uy ay kasabwat ni Lisa Smugs sa pakikipagtulungan o pandaraya ng Smartmatic noong 2022 election. Okay, tuloy natin ang sinabi ni Ivan Uy. We presented the National Cybersecurity Plan to the Kuting. This was, more than a year in the making, and it's actually a very comprehensive plan covering year 2024 to 2028. Kung aabutin pa kayo, mga inanyo pa kayo. So the National Cybersecurity Plan is it's a document that provides direction, policy direction, as well as operational guidelines on how to build up our cyber security posture vis-a-vis the rest of the world. Ayon kay Oy Julol, pinagluloko nyo. Kayong nag-hack ng mga sarili nyo
government website. At nakikipagsabuatan yan sa Ashguard para tamnan ang inyong tagapagbalita ng kaso. Alright, si Amalia Celis na maganda kasing ganda ng hitaan. Okay? Sinabi ni Secretary Uy na nabuo ang cybersecurity plan matapos ang konsultasyon mula sa iba't ibang stakeholders mula sa pampubliko at pribadong sektor, kabilang na ang akademya, at kinumpara ang cybersecurity plan sa lahat ng ibang bansa. Julul, ang plano nila kung paano tayo i-hack at pakialaman ang ating mga Facebook account para hindi bumaba ang rating ni Putin. Kaya yung ating mga junganga ay papasakan nila ng mga kunyaring cybersecurity expert. Pero ang intensyon ay nakawin ng ating mga gym formasyon. Kaya tuloy ang eksena. Ipinaliwanag ni Uy na kasabwat ng Smart Magic, ayon kay Attorney Glenn, na ang dokumento ay ikinumpara, sabi dito, ay to see where the trust has been in terms of addressing the increasing cyber threats. Julul. Magiging sakop din ng komprehensibong plano ang pagtugon sa pangangailangan na i-develop ang magandang patakaran o palakad upang matiyak ang ligtas na cyber landscape para sa bansa. Tukuyin ang cyber assets, infrastruktura na kailangan ng proteksyon at bigyan ng mga ahensya ng pamahalaan at mga sektor ng guideline o alituntunin kung paano tutugon sa anumang cyber attacks o pagtatangka. Alam niyo mga kababayan, mga tagapakinig, mga palanggakong taxi drivers and tricycle drivers at mga OFW at lahat, ito yung mga drama-drama lamang. Dahil ang unang umaatake sa ating gobyerno ay walang iba, hindi ang mga hinayupak na ito. Pero sa ganon ay tuloy natin ang balita. Isinama rin sa plano ang Advanced Threat Assessment upang sa gayon ay bago pa mangyari ang anumang insidente, ay maaari nang makakuha agad ng impormasyon ang pamahalaan mula sa international partners nito. Makakuha agad sila ng impormasyon ni Maharlika. Di ba? Yes, Joseph Milan, mga Addictos Benedictons. Alright? Kabilang sa iba pang mahalagang sangkap ng plano ay may plano mga jutang dinimis, ang capacity building and upskilling of cybersecurity personnel. Dagdag pa ni Uy. Oy, wag na Uy. Mukha kang junggoy. Diba? Hindi ko lang magdadrama pa tayo dito, mag-rap tayo. Sabay sabing mayroong mahigit sa 2 milyong job vacancies para sa cybersecurity sa kasalukuyan. 2 milyon! Tangina! Gawa na naman kayo ng kwento, mga jutang dinimes. Ito ay kasinungalingang balita, mga balangga. Kasinungalingang mga chuchu bells ni Ivan Uy. Ayon pa kay Ivan Uy, we are intensifying on a massive scale our training and our capacity building for cybersecurity, for AI, for many of the emerging technologies among our digital workforce. Julul, kaya gusto nila magkaroon ng massive training para sa kanilang mga digital, mga trolls to silence us, to oppress and to suppress you and me. Right, Nesitas Brass? Ang kay bati-bati muna, Jutang Ginemes. Ito mga binabalitan natin ng mga character ay mga Jutang Ginemes, sabi ni Fe Cadacio. Sabi ni Sam Yu, may hangganan ng mga hinayupak. Tuloy ang balita. Ang malaking grupo ng mga batang manggagawa sa bansa na may edad na 24 hanggang 25 na taong gulang daw ang target nitong kanilang proyektong mabibigyan ng trabaho. Sana nga! Pero syempre, alam naman natin na bawat bukas ng bunganga ng mga makyohong ito ay kasinungalingan. This is a very ideal because in the next 2 decades, the Philippines will be the country that would have one of the biggest and youngest workforce that can address many of the challenges that are faced by first world countries. Their aging population, their lack of manpower in order to meet their economic development. Ba, galing-galing kunyari, di ba? Pero ang totoo, ang bulsa ay punong-puno galing sa kamkam ng pera ng bayan. Tandaan ninyo, huwag niyong kalimutan, ang DICT ay kasabwat ng inyong Lisa's Moms. Maliban sa upskilling or scaling up ng training component ito,
Magsasagawa rin ang DICT ng maraming information campaigns upang maging bigyang kaalaman ang publiko sa panganib na kaakibat at iba pang schemes at scams ng nakaumang na. Ang totoo, ang may mga scheme and scams ay sila-sila. Kaya naman, nagpatayuan na ng mga bonggang-bonggang bahay, inilipat na ang pera ng bayan sa offshore account, kaya ang totoong scheme and scam ay sila. Ngunit ituloy pa rin natin ang balita. Dahil dito, hinikayat ni Uy ang publiko na bisitahin ang sites ng regular na nagtuturo sa mga tao ukol sa laganap na online scams na madalas na ginagamit upang i-secure at protektahan ang kanilang sarili na mabiktima. Akala mo totoo, pero ang unang bumibiktima sa bayang ito ay walang iba kundi ang mga tiwali sa DICT at ang mga jutang ginemes na Presidente at First Lady ahas ninyo. Ituloy ang balita, ayan, Davao de Oro mining firm pa rin ang ating pag-uusapan. So, dahil sa mga pangyayari ay pinaiimbestigahan kasunod ng landslide na ipinawagan ng isang environmental group na imbestigahan ang operasyon ng mining company sa Davao de Oro kasunod nga ng landslide sa isang mining village sa bayan ng Mako na kumitil sa pitong individual at nag-iwang sugatan sa 31 pa. Ay, nako, kalungkot. Ani John Bonifacio, National Coordinator ng Kalikasan People's Network for the Environment or the KPNE, kinakailangan ng investigasyon upang dahil mula ang trahedya ay sa kombinasyon ng epekto ng climate change at irresponsableng mga negosyo. Yes, illegal mining. Once again, we're seeing how the worsening impacts of climate change intersecting with corporate negligence, impunity in the Philippines. Giit pa niya, nagalit siya, nag-iit man ang kanyang litin. Binigyang diin ni Bonifacio na hindi dapat makalusot ang mga opisyal ng mining firm sa Mako Apex Mining Company kasunod ng insidente. Correct, dapat pagbayarin ng mga jutang dininang nagkitil ng buhay dahil sa kanilang illegal na negosyo. So natrap ang 45 empleyado ng kumpanya sa landslide ayon nga sa ulat natin kanina. So, ayon dito ay sabi niya, we call for immediate and adequate aid for the affected families and for a swift and thorough investigation to be conducted to determine the full extent of accountability of Apex Mining Company, other large-scale mining corporations in relation to the landslide and the massive floods affecting the region. Ayon pa kay Bonifacio, kaluoy man ang ating mga kababayan. So, sa hiwalay na pahayag, hinikayat ng Youth Advocates for Climate Action Philippines or the YACAP ang pamahalaan na tulungan ang mga komunidad at mga pamilyang apektado ng trahedya. Hindi yung nag-party-party si Puting sa Davao, dyan sa Pearl Farm ng kanyang amigo na si Florendo. Pinakusuhan, ng YACAP na sangkot ang Apex Mining Company sa pag-displace sa mga komunidad sa Davao upang bigyan daan ang malalaking mining operations. Ayon naman sa Apex Mining Company, naganap ang landslide sa isang vehicle terminal para sa mga bus kung saan sakay ang mga empleyado nito. Nalabas sa mine operations nito. Subalit, inirekomenda ng Office of Civil Defense nitong Miyerkules na talupan ang umano'y irresponsableng mining practices kaugnay ng kalunos-lunos na insidente. Kaya sabi ko sa inyo, ang punot dulo ng mga illegal mining sa ating bansa ay nagmumula sa bahay ng mga aas, nandyan sa Malacanang. Ay, nako. Usapang Duterte naman tayo, arrest warrant ng ICC versus Duterte, iisnabin daw ng PNP. Maniniwala ba kayo? Dahil ito ay mga drama-drama lang nila. Alright. Natutuwa si Fingot Vegas sa aking purple na outfit. Okay, may dagdag na balita na si
si Dominic at si Salceda ayon kay Eric Fortun ay nag-chupa-chuchu. Mamaya na yan, tuloy muna natin ang balita patungkol kay Pangulong Duterte at ICC. Tiningak ng Philippine National Police or PNP na hindi nila aarestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling iutos ng International Criminal Court ang pagdakip nito. Julol, wag na tayong maglokohan. Si Lisa at si Kuting ang nagpapasok sa ICC. Kaya wag kayo maniwala sa balitang ito. Kahit ako ang nagbabalita. Ayon kay PNP Public Information Office Chief of Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, mananatili sila sa naging pahayag ng Malacanang na walang jurisdiksyon sa Pilipinas ang ICC. Julol uli! Dahil kung totoong walang basbas ni Kuting, ayon nga kay Atty. Roque, dapat ay nag-issue ng memorandum order itong si Kuting na hindi niya pinapayagan ang ICC sa ating bansa. Pero naiulat ko na rin sa inyo na noong nakaraang taon, ay noong Nobyembre o Disyembre, ay nakipagsabuatan na si Lisa Smugs, si Kuting, si Remulla na papasukin ang mga taga-ICC para gipitin ang mga Duterte para pahinain ang kanilang lakas sa mainstream, sa social at sa mga komunidad.